Kuya, wag na nating ituloy ito. Nagsasabi na ng kung ano-ano si tatay dahil sa lagnat. Sabi ng doktor kung hindi pa tayo makakahanap ng ₱5 ngayon para pambili ng penicillin, hindi na maililigtas ang binti ni tatay at baka mawala na rin siya. Erdi, tandaan mo ito. Hanggat may hininga pa ang kuya mo, hindi ko hahayaang mawala si tatay at hindi ko hahayaan na ang pamilya natin ay muling apihin ng kahit sino. Sa nakaraan, wala akong nagawa habang pinapanood na pumanaw si tatay dahil sa sakit at si Waner ay pinilit na magpakasal sa hayop na iyon. Binigyan ako ng langit ng pagkakataong mabuhay muli. Itataya ko ang buhay ko rito si Lin Jiangguo para baguhin ang tadhana. Tulungan mo ako, napakalaki nito. Kuya, napakalaking pagong nito. Magkano kaya ang kikitain natin dito? Tinatawag itong gintong pagong, pambihirang bagay na para lang sa mga matataas na pinuno. May pambayad na tayo para sa gamot ni tatay. Naku, ang laking pagong yan. Inuubo si uncle nitong mga nakaraang araw. Akin na yan. At ilalaga ko para kay uncle para lumakas siya. Aunt, nasa loob ang tatay ko at may mataas na lagnat, kailangan niya ng pera para mabuhay. Gusto mo bang kunin ang perang pambili ng gamot niya? Jiangku, bakit ganyan ka makipag-usap kay Ann? Wala na ring silbi ang binti ng tatay mo. Sayang lang ang pera sa dami ng gamot na bibilhin. Ibigay mo na lang ang pagong na iyan sa akin. Pupunta pa ako sa munisipyo para pakiusapan sila para sa pamilya nyo na librehin kayo sa bayad ng buwis ngayong taon. Uncle, may mukha ka pa bang ihaharap pagkatapos ng nangyari sa binti ni tatay? Kung hindi lang dahil doon, noong itinulak kanya palayo sa konstruksyon, ang binti ni tatay ay hindi sana mababagsakan ng semento. Naging pilay si tatay dahil sa pagligtas sa iyo. Pero sa lahat ng taon na ito, nagbigay ba kayo kahit isang kusing para sa gamot niya? Ngayon na naghihingalo na si tatay, bukod sa hindi na kayo nagpapahiram ng pera, nagawa niyo pang agawin ang pambili ng gamot niya. Wala na ba talaga kayong konsensya? Napakawalang galang mong bata ka. May utang na $10 ang tatay mo sa amin. Kung hindi mo, ibibigay ang pagong na iyan bilang pambayad. Kukunin namin ang bahay na ito. Kayong tatlong magkakapamilya ay sa kalsada na matutulog. Jiangguo, ito lang ang naipon kong $3. Kunin mo ito at ibili mo ng gamot si Tito Lin. Waner, huwag kang matutulog. Iuuwi ka na ni kuya. Pakakasalan kita bukas. Jiangguo, sa susunod na buhay na lang kita pakakasalan. Hindi, wag! Waner! Oh, Suwan, may panahon ka pa palang. Makialam sa problema ng ibang tao? Tumanggap na ang nanay mo ng bisikleta bilang dote galing kay Butcher Wang mula sa bayan. Iigapusan ka na nila para ipakasal bukas. Ang dukhang si Lin Jiangguo na iyan ay walang panama sa kanila. Aunt, makinig kang mabuti. Ang pagong na ito ay ibebenta ko sa bayan ngayong araw. Kapag sinubukan mo akong harangan, gagawin ni Lin Jiangguo ang lahat kahit itaya pa ang buhay niya. At tungkol kay Waner, kung sinong mangahas na manakit sa kaniya, pagbabayarin ko ang buong pamilya niya. Waner, hintayin mo ako. Pupunta ako sa inyo bukas para hingin ang kamay mo. Ang malaking pinunong nanggaling sa itaas, nagpapahanap ng kakaibang pagkain para pampalakas ng katawan. Binigyan niyo lang ako ng mga luma at maliliit na isda. Paano ko ngayon ibibigay ito sa kanya? Director Huang, tingin niyo po ba ay sapat na ito para sa kanya? Isang gintong pagong. Ganito kalaki ang ligaw na gintong pagong. Iho, iniligtas mo ang buhay ko. Director Huang, ang matandang pagong na ito ay nakuha ko nang sumugal ako sa gitna ng nagyayelong ilog. Naghihintay ang tatay ko ng pambayad sa gamot para mabuhay siya. Magbigay na po kayo ng presyo. $200? At dagdag na 10 kilo ng selyo ng pagkain para sa buong bansa. Iho, siguradong makatarungan ang presyong ito. Deal. Director Huang, sa susunod po kung kailangan niyo pa ng mga kakaibang bagay, hanapin niyo lang ako. Ako si Lin Jiangguo, na mula sa Nayong Linpok. Mahusay kang bata, may tapang ka. Kapag nagpunta ka sa bayan at nagkaroon ka ng problema, banggitin mo lang ang pangalan kong si Matandang Huang. Kuya, sabi ng doktor ay malapit na raw mawala ang tatay. Ititigil na ang gamot niya. Ibigay niyo sa tatay ko ang pinakamagandang gamot, ang penicillin. Ibigay na iyan agad. Kuya, may pag-asa pang mabuhay si tatay. Nailigtas ang buhay ni tatay. Ngayon, panahon na para balikan ang mga taong masama at singilin sila. Team Leader Lee, kailangan niyo po kaming tulungang makuha ang hustisya. Ang batang masama na si Lin Jiangguo na iyon, hindi lang siya ng bastos ng matatanda, kundi kinuha pa niya ng palihim ang matandang pagong mula sa ilog. Ari-arian po iyon ng publiko. Mrs. ni Panganay, ginawa ba talaga iyon ni Jiangguo? Totoo po ang lahat. Naghahamon pa siyang saktan ang ibang tao. Team Leader Lee, dapat siyang parusahan at hulihin at kumpiskahin ang bahay nila para sa baryo.
Tiyo, Tia, sa galing niyong magbaliktad ng katotohanan, sayang ang talento niyo sa hindi pag-arte. Ikaw na bata ka. Naglakas loob ka pang bumalik. Team Leader Lee, hulihin niyo na siya agad. Team Leader Lee, ang matandang pagong na iyon ay nakuha ko sa ilog kapalit ng sarili kong buhay at naibenta ko na iyon sa opisina ng pamahalaang pangprobinsya kay Director Huang po. Ito ang resibong ibinigay sa akin ni Director Huang. Kalokohan. Si Jiangguo ay gumagawa ng utos para sa mga pinuno sa bayan. Anong sinasabi niyong pagnanakaw sa publiko? Tiyo, ito ang 10 dolyar na utang ng pamilya namin sa iyo. Simula sa araw na ito, patas na tayo. Lahat ng mga kanayon na narito ngayon, saksi kayo sa mangyayaring ito. Noon, nailigtas ni tatay si Tiyo sa kapahamakan, kaya nabali ang binti niya. Sa nakalipas na mga taon, hindi lang sila nawalan ng utang na loob, kundi noong mamamatay na ang tatay ko, pilitan pa nilang kinukuha ang aming bahay bilang pambayad utang. Napakasama naman nila. Maging ang pambayad sa gamot ng sariling kapatid ay nanakawin. Mga walang utang na loob. Sino pa ang makikipag-ugnayan sa kanila pagkatapos nito? Simula pa lang ito, bukas ay pupunta ako roon para bawiin si One Air. Biyanan. Itong lumilipad na kalapati na bisikleta ay nakuha ko sa napakamahal na halaga. Ngayong araw ay isasama ko na si Suwan. Ituring nating tuloy na ang ating kasunduan. Ay nako, napakabait nyo naman po talaga, Boss Wang. Ang makasal si Waner sa inyo ay isang malaking swerte para sa kanya. Ma, hindi ako magpapakasal. Kahit anong mangyari ay hindi ako magpapakasal sa kanya. Palaban din ang babaeng ito. Tingnan natin kapag nandoon ka na sa higaan ko, kung magiging palaban ka pa. Subukan niyo siyang hawakan kung may lakas kayo ng loob. Aba, sino ba ito? Ang pobreng si Lin Jiangwo pala na taga-kabilang nayon. Ano? Gusto mong maging bida sa pagliligtas ng magandang babae? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin? Bagay ba sa'yo? Lin Jiangwo, anong ginagawa mo rito? Ang anak naming si One Air ay ipinagkasundo na kay Boss Wang. Umalis ka na. Butcher Wang, si Suwan ay ang aking pakakasalan. Ako si Lin Jiangguo, walang makakapagdala sa kanya ngayong araw. Ayaw mong makinig. Saktan niyo siya. Lin Jiangguo, naglakas loob kang saktan ang mga tao ko, alam mo ba? Na ang pinsan ko ay ang pangalawang hepe sa istasyon ng pulis sa bayan. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Pangalawang hepe ang pinsan mo, nagkataon lang, kakagaling ko lang uminom kasama si Director Huang mula sa tanggapan ng gobyerno ng lalawigan. Kung hindi ka susunod, pumunta na tayo ngayon din sa probinsya para malaman kung sino ang tama. Matinik ka talaga, maghanda ka sa susunod nating pagkikita. Jiangguo, akala ko hindi na tayo muling magkikita. Ayos lang ang lahat. Waner, narito na ako. Mula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Jiangwo, ikaw saan ka nakakuha ng ganito karaming pera? Tian Tisu, itong 50 dolyar ay ang dote ko para kay Waner. Simula ngayong araw, si Waner ay magiging asawa na ni Pamilyang Lin. Pagkatapos nito, sino man ang magtangkang kuhanin siya uli, ay tiyak na makakatikim sa akin na si Lin Jiangguo. Ang mga pagsisisi sa nakaraang buhay, hindi ko hahayaang maulit pa sa buhay na ito. Nagkaroon na ako ng koneksyon kay Director Huang. Sa mga susunod na hakbang, sa kapanahunang ito ng kaguluhan at pagbabago, bubuo ako ng isang malawak na kaharian para sa akin na si Lin Jiangguo. Shengjun, tila lumalakas ka na. Sa sobrang bilis mong humampas, umuusok na ang palakol. Kuya Jiangguo, bakit ka napadpad dito? Halika, pasok muna at maupo. Magulo ang bahay, wala man lang akong maihain na kahit mainit na tubig. Bakit parang hindi na tayo magkakilala? Mabuti na ba ang ubo ni Tiaya? Ganoon pa rin po. Sabi ng doktor sa bayan, kailangang uminom ng ilang beses ng gamot para gumaling. Pero ako, araw-araw naman akong nagtatrabaho sa paggawaan ng tisa. Ngunit kahit pambili ng pagkain ay halos hindi ko pa mapag-ipunan. Ipagluto mo muna siya ng gamot at hiwain mo itong karne para magkaroon ng lakas ang katawan ni Tiaya. Narito na pala si Jiangguo. Shengjun, kumuha ka nga ng upuan para sa iyong kuya. Tiaya, wag na po kayong gumalaw. Binibisita lang po kita. Kuya, para saan ito? Hindi ko po matatanggap ang perang ito. Hindi rin naman sobra ang pera ninyo. At kailangan din ng panggastos para sa binti ni Tio Lin. Shengjun, makinig ka sa akin. Hindi ko ito ibinibigay ng walang kapalit. Kamakailan ay nakakuha ako ng kontak sa logistics sa probinsya at plano kong palaguin ang negosyo ng mga lamang dagat at mga karne ng hayop. Masyadong malalim ang mundong papasukin natin. Di ko kayang bantayan ng mag-isa. Kailangan ko ng isang mapagkakatiwalaan at magaling na kapatid tutulong sa akin na protektahan ang ating pwesto. Itong 20 dolyar ay paunang sweldo ko na sa iyo. Ipagamot mo muna si Tiaya nang sa gayon ay maging panatag ang loob mo sa pagtatrabaho sa akin. Kuya, wala na akong ibang masasabi. Mula ngayon, ang buhay ni Ma Shengjun ay nakasalalay na sa iyo. Kahit saan mo ako iutos, susunod ako. Big brother, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Jiangguo, ito. Kinita mo ba lahat ng ito nitong mga nakaraang araw? Nay, Tay, simula pa lang po ito. Pero ngayong may hawak na tayong kaunting pera, ang lumang bahay na ito
ay hindi na natin dapat tirhan pa. Big brother, hindi mo lang alam, tuwing nagluluto si nanay, sina tito at tita po ay araw-araw na sumisilip sa pader at nagmamasid sa atin. Bakit? Gumagawa na naman ba ng gulo ang tito mo? Hindi sila makagawa ng gulo, ng harapan sa ngayon, pero araw-araw naman silang nakatitig sa ating kusina. Mahirap talagang makaiwas sa kanila. Nakapagdesisyon na po ako. Bukas ay pupunta ako sa opisina ng Nayon para hilingin kay Team Leader Lee ang isang lote. Magpapatayo tayo ng sariling malaking bahay. Lilipat tayo para manahimik. Akala mo ba ay ganoon kadaling kumuha ng lote? Ang magagandang lugar dito sa baryo ay matagal nang nakuha lahat. Saka ang taong si Team Leader Lee ay hindi kikilos hanggat walang nakukuhang kapalit. Tay, wag po kayong mag-alala. Hindi ko kailangan ng magandang lupa, doon lang sa paanan ng bundok, ang bakanting dalisdis na walang may gusto. Ibibigay sa akin iyon ni Team Leader Lee. Uncle Lee, mukhang busy po kayo. Oh, si Jiangwo pala. Nitong mga nakaraang araw, sikat na sikat ka rito sa ating baryo. Uncle Lee, wag niyo naman po akong hiyain. Sinuwerte lang po ako. Kaya heto, may nahuli akong 2 matabang isda, dala ko po para may maiuulam kayo. Teka, hindi ito tama. Kaming mga opisyal ng Nayon ay hindi kumukuha ng kahit ano sa taong bayan. Sige na, anong kailangan mo sa akin? Uncle Lee, narito po ako para mag-apply ng isang lote. Alam niyo naman po, ang pamilya ng tito ko, mapilit silang hatiin na ang lumang bahay namin. Hindi pa naman maayos ang binti ni tatay, araw-araw na pagtatalo doon. Natakot po ako para sa kalusugan niya. Kaya naisip kong lumipat na lang kami ng tirahan. Jiangwo, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Alam mo naman ang sitwasyon dito sa baryo. Yung mga patag na lupa ay matagal nang naipamigay. Saan pa kaya tayo makakahanap ng puwang para mabigyan ka ng lote? Uncle Lee, alam ko po ang hirap ng brigada, kaya hindi na po ako magbibigay pa ng abala. Ilaan na lang po natin ang magandang lupa para sa pananim ng Nayon. Hindi ko na po kailangan iyon. Kung ganoon, alin ang gusto mo? Doon po sa paanan ng bundok sa likod, malapit sa tiwangwang na lupain ng Wild Boar Forest. Sa lugar na iyon? Puro bato ang lugar na iyon, kahit damo ay hindi tutubo doon. At pagdating ng taglagas, may mga baboy ramo na bumababa mula sa bundok para sumira ng lupa. Ilalagay mo ang bahay mo doon, baka mapahamak ka lang. Uncle Lee, noong panahon na nag-aayos ang tatay ko ng dike, para lang masagip ang mga kagamitan ng brigada, ay nabali ang kanyang binti. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya namin ay hindi kailanman humingi ng tulong sa brigada, ni minsan ay hindi kami humiling ng kahit anong tulong pinansyal. Ngayong may sarili na akong pamilya at negosyo, lalong hindi ako dapat makihati sa kung anong meron ng brigada. Wala namang may gusto sa tiwangwang na lupang iyon, kaya mainam na, sa pamilya ko na lang iyon mapunta. At kahit paano, ay makabawas din sa iisipin ng brigada. Jiangwo, anak, napakabait mo na nakakaantig ng puso. Sige, dahil pinipilit mo ang lupang iyon, papayagan na kita ngayon bilang iyong tito. Sa susunod na mga ilangan ka ng gamit para sa bahay, gagawin ng brigada ang lahat para mapadali ito sa iyo. Salamat po, Uncle Lee. Ang 2 isda po na ito ay regalo ko po bilang paggalang sa nakatatanda, kaya sana po ay huwag ninyong tanggihan. Kuya, pagkatapos ng lahat ng paghihirap mo, iyon lang palang walang kuwentang lugar ang kukunin mo. Paano gagawa ng pundasyon doon? Sa kabalita ko, may mga nagpapakitang baboy ramo malapit doon. Shengjun, kung sa iba ay tiwangwang ang lupang ito, para sa akin ay napakahalaga nito. Bakit ito mahalaga? Dahil sa mga baboy ramo, ibig sabihin ay nakadugtong ito sa malalim na kagubatan at maraming karne doon. Kapag dito tayo nagtayo ng bahay, para na rin tayong nakahawak sa isang kayamanan. Sa hinaharap, sa pag-iimbak at pagbenta ng mga produkto mula sa bundok, ito ang magiging sentro ng operasyon natin. Kuya, ano bang takbo ng utak mo? Ang layo na agad ng narating ng iniisip mo. Lolo, magkano po ang bentahan nitong itim na isda? Ale, 50 sentimos kada kilo ang itim na isda. Itong hawak niyo po ay 2.5 kilo. $1 at 20 sentimos na lang po. Sariwa at galing sa ilog ang isdang ito, napakainam itong gawing sabaw para sa mga nagpapadede. Sige, pakibalot na sa akin. Hoy, maganda yata ang benta natin dito ah. Bago ka lang ba rito? Alam mo ba ang patakaran dito sa bayan? Ngayon lang po kita nakita rito, boss. Kaming 2 ng kapatid ko ay bago lang dito sa bayan para maghanap buhay. Wala po kaming alam sa mga patakaran nyo, kaya sana po ay turuan nyo kami, boss. Turuan? Sa pagtitinda mo rito sa kalye na to, kailangan mong magbayad ng $5 para sa cleaning fee buwan-buwan. Dahil mukhang malakas ang benta nyo ngayon, bayaran nyo na ang para sa buwang ito. $5? Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Anong gusto mo? Gusto mong makatikim? Boss, mas mainam kung walang gulo para magtuloy-tuloy ang kita natin. Dapat naman talaga kaming magbayad ng cleaning fee. Ang pera ko po ay karaniwang detsyong ibinibigay sa himpilan ng pulisya kay Director Fan. Kaya baka pwedeng abalahin ko na kayo. Samahan niyo po ako sa himpilan ng pulis at sa harap mismo ni Director Fan, doon na natin ayusin ang bayarang ito. Huwag mo akong takutin gamit ang pangalan ni Director Fan. Nagtitinda ka lang ng isda. Kilala mo talaga si Director Fan? Anong ginagawa nyo rito? Kalbo, naghahanap ka na naman ba ng gulo? Oh, Jiangwo, nandito ka na naman pala para magbenta. Nabanggit ka pa ni Director Fan kahapon. Ang sariwa raw nung isdang binigay mo. Sabi niya sa susunod na pumunta ka, ay pumasok ka sa opisina para magtsaa. Magandang araw po, Officer Liu, ayos lang po.
Itong si boss, tinuturuan lang ako ng mga patakaran dito sa bayan. Pagkakamali lang po iyon, Officer Liu. Kapatid na Jiangguo, talagang hindi sinasadya yon. Nakita ko kasing malakas ang benta mo kaya dumaan lang ako para bumati. Boss, kunin nyo na ito para matikman nyo. Sa mga susunod na araw na magtitinda kami rito, umaasa po kaming aalagaan nyo kami. Siyempre, makakaasa ka. Ang problema mo ay problema ko na rin. Mula ngayon, kung sinumang mangahas na manggulo sa iyo rito sa kalsadang ito, ako na si Guangto ang unang makakaharap nila. Kuya Jiangguo, talagang napakahusay ng diskarte mo. Director Fan, hindi po ba ako nakakaabala sa trabaho nyo? Andyan ka pala, Ji Yangwo. Maupo ka. Anong magandang balita o pasalubong ang dala mo para sa akin ngayon? Kahapon po, naglatag ako ng bitag sa sapa at sinuwerte akong makahuli ng 2 malaking pagong. Napakasustansya po nito. Naisipan kong dalhin ito sa inyo para isup. Ji Yangwo, mukhang mali na itong ginagawa mo. Doon sa huling isda, binayaran ko iyon ng tamang presyo. Ngayong may dala ka na naman, may hihilingin ka ba sa akin? Huwag mong sanayin ang ganitong gawain. Director Fan, nagkakamali po kayo. Isa lang akong hamak na Lin Jiangguo, pero alam ko ang mga patakaran. Pumunta po ako rito, una, para magpasalamat dahil noong nakaraan ay tinulungan niyo ako noong naggugulo sila sa bayan. Kung hindi dahil kay Old Officer Liu na dumaan at nabanggit ang pangalan niyo, paniguradong ang pwesto ko ay matagal nang nawasak ni Guangto. Ang pangalawang bagay ay tungkol sa binti ng tatay ko. Nabagsakan niyon noong nag-aayos sa dam noon, kaya hindi na ito gumaling ng maayos. Nabalitaan ko na sa ospital ng probinsya ay may isang orthopedist na talagang magaling sa medisina. Napakahirap kumuha ng appointment. Naisip ko na dahil malawak ang koneksyon niyo sa probinsya, baka po pwedeng matulungan niyo kaming magtanong-tanong paano makakakuha ng appointment sa espesyalistang iyon. Ang Old Lee sa ospital ng probinsya ba? Sige, itatanong ko iyan para sa iyo. Pero itong pawikan ay dapat mong iuwi. Hindi ako tumatanggap ng kahit ano mula sa mga mamamayan. Director Fan, itong pawikan ay hindi mabubuhay nang matagal sa labas ng tubig, mawawala rin ito kahit iuwi ko pa. Isipin niyo na lang po na tinutulungan niyo akong itapon ito. Mauuna na po ako. Aasahan ko po ang magandang balita niyo. Hindi ko akalain na makakapagpagawa pa tayo ng bahay na may bagong bubong. Uncle Lipo, maraming salamat po sa pag-aayos nitong mga nakaraang araw. Kung hindi po dahil sa inyo, ang pundasyong ito ay hindi matatapos ng ganito kabilis. Jiangguo, ikaw bata ka, naging matagumpay ka na. Pero ang pagpapagawa ng bahay ay parang balon na walang hanggan ng gastos. Ang mga laryo at kahoy, hindi ba't lahat iyon ay kailangan ng pera? Sapat ba ang perang hawak mo? Huwag po kayong mag-alala, Uncle Lee. Sigurado po ako sa budget ko. Nga pala, Uncle Lee, nabalitaan ko po na ang pangkat ay may bakanting traktora ngayon. Anong balak mong gawin? Ari-arian iyon ng publiko. Uncle Lee, gusto ko po sanang hiramin ng traktora para pumunta sa bayan at maghakot ng mga laryo pabalik dito. Huwag po kayong mag-alala. Magbabayad po ako. Ako po ang sasagot sa gasolina. At magbabayad pa ako sa pangkat ng $2 para sa upa nito. Sige, dahil maayos ka namang makipag-usap, ipapahiram ko ang traktora sa iyo ng isang araw. Pero dapat ay kasama niyo si Traktorist Old Wang mula sa grupo. Maraming salamat po, Uncle Lee. Jiangguo, paniguradong mahal magpagamot sa lugar na ito, di ba? Bumalik na lang kaya tayo sa atin? Maraming taon na rin namang pilay ang binti ko. Sanay na ako. Tay, huwag niyo na po alalahanin ang pera. Tinulungan na tayo ni Director Fan na makipag-ugnayan sa mga eksperto. Ngayong araw ay dapat na maipagamot ang binti nyo. Tama po yun, Tio Lin. Kumikita na ngayon ng pera si Kuya Jiangguo, kaya mag-focus na lang po kayo sa pagpapagaling. Masyado nang matagal ang pinsala sa binti mo. Mali ang naging pagtubo ng buto at naiipit nito ang mga ugat. Kaya naman kapag malamig ang panahon, ay sumasakit ito ng husto. Director Lee, maaari pa po ba iyang magamot? May lunas pa naman, pero kailangang muling baliin ang buto. Aayusin ang pagkakadugtong at lalagyan ng bakal. Medyo delikado ang operasyon na ito at hindi rin biro ang magiging gastos. Kakailanganin ng hindi bababa sa $100. Wag na. Wag na kami magpapagamot. $100. Gaano karaming pananim ang kailangang ibenta para doon? Jiangguo, uuwi na tayo. Director Lee, basta ba mapapagaling ang binti ng tatay ko, kahit magkano pa ay babayaran ko, pakiayos na po agad ang operasyon. Napakabuting anak mo. Sige, dahil rekomendado ka ni Old Fan, ako na mismo ang mag-oopera sa iyong ama. Pumunta ka na sa cashier at ayusin ang pagkakakonfine niya. Magbabagong taon na, pero wala pa ring rasyon na karning baboy ang planta natin. Nagtatrabaho tayo araw-araw sa tapat ng mainit na pugon, pero kahit katiting na karne, hindi tayo makatikim, hindi na maatim ang ganitong trabaho. Totoo iyan. Balita ko, ang mga kapatid natin sa unang workshop ay magbabasag aklas bukas para kumprontahin ang tagapamahala ng planta. Kuya, anong tinitignan mo? Ang maliliit na isda nating ito ay hindi mabenta ng mahal, kaya tara nang maghanap ng makakainan. Gutom na talaga ako.
Halika, isasama kita. Kakain tayo ng masarap sa restoran ng gobyerno. Sa restaurant ng gobyerno? Masyadong mahal ang pagkain doon. Ang kaunting pera natin ay... Huwag kang mag-alala. Ang kakainin natin ngayon ay may magbabayad para sa atin. Sir, bigyan niyo pa po ako ng 2 araw. Mula sa planta ng karne ay wala na talagang makuha na karneng baboy. Gumagawa na po ako ng paraan. Opo, nangangako po ako sa inyo, kapag bago magbakasyon ay hindi ako nakakuha ng karne, kusang loob akong magbibitiw sa tungkulin. Napagalitan na naman si Director Wang. Sa panahon ngayon, sino ba naman ang makakahanap agad ng ilang libong kilong karne? Anong ginagawa niyo rito? Doon kayo sa likurang pinto, mamalimos. Anong klaseng pananalita iyan? Kaibigan, pabili ng 2 order ng braised pork at isang malaking steamed carp. Walang braised pork. Kulang ang supply ng karne sa buong probinsya. Naubusan na rin ang restaurant namin. Kulang sa karne? Ang kakaiba naman yan. May hawak akong 200 kilong sariwang isda at mahigit 20 ligaw na manok. Pinoproblema ko nga kung saan ko ito maibebenta. Bata, anong sabi mo? Mayroon kang 200 kilong isda at mga karne ng hayop sa gubat? Sino po sila, sir? Batang lalaki, totoo ba iyang mga sinabi mo? Director Wang, diretsahan na tayong mag-usap. Alam ko na ang planta ng bakal ay nangangailangan ng karne ngayon para sa mga trabahador. Ako si Lin Jiangguo, wala akong ibang maibibigay, pero marami akong koneksyon. 50 kilo ng sariwang isda araw-araw at 10 mailap na manok. Basta pumayag lang kayo, sisiguraduhin kong maide-deliver ang lahat sa planta sa tamang oras. Kuya, nababaliw ka na ba? Saan naman tayo kukuha ng ganong karami? Sige. Basta't matulungan mo ako sa aking problema ngayon, ang presyong ibabayad ko sa iyo ay ang pinakamataas na presyo sa merkado. Jiangguo, seryosong usapan ito. Itataya ko ang aking pangalan sa iyo. Kung may kulang na kahit isang ibon o isda, hindi lang ako mawawalan ng trabaho, kundi may tuturing din itong panloloko sa gobyerno at siguradong mabubulok ka sa kulungan. Huwag kayong mag-alala, Director Wang. Ako si Lin Jiangguo, hinding-hindi ako sasabak sa laban ng hindi handa. Ito ang $500 bilang paunang bayad. Aasahan ko ang iyong mga supply. Sa loob ng 3 araw, darating ang unang batch sa tamang oras. Kuya, nakuha na natin ang pera ni Director Wang. Bakit hindi tayo nagmamadaling kumuha ng isda? Sa halip ay bumibili ka ng mga ladrilyo at pako? 50 kilo ng sariwang isda, 10 mailap na manok araw-araw. Kahit ikamatay natin ang pagod, hindi natin mahuhuli ang lahat ng iyon. Shengjun, syempre hindi sapat kung tayong 2 lang. Iyan ang tinatawag na limitasyon sa produksyon. Anong limitasyon? Kung gusto nating gawin ang malalaking bagay, kailangan nating pasamahin ang buong nayon sa ating mga plano. Halika na, balik na tayo sa nayon para magtayo ng bahay. Kailangan muna nating gumawa ng ating main headquarters. Tigil! Huminto kayong lahat? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na maghukay dito? Accountant Zhao. Ang pundasyong ito ay ibinigay sa amin ni Team Leader Lee kumpleto ang mga papeles namin. Ibinigay ni Team Leader Lee? Ako ang accountant ng baryong ito. Ang lupang ito ay pag-aari ng komunidad. Kung gusto ninyong magtayo ng bahay, magbayad kayo ng $50 para sa bayad sa paggamit ng lupa. $50? Magnanakaw ka ba? Ang batuhang lupang ito ay walang gustong kumuha kahit ibigay pa ng libre. Sa pamilya ni Lin Shen, malaki na ang kinikita ni Jiangguo ngayon. Wala lang ang halaga ng bayad na ito, di ba? Kapag hindi kayo nagbayad ngayon, huwag na kayong umasang matatapos ang pundasyong ito. Hukayin ninyo ang lahat ng mga batong iyan. Shengjun, bilisan mo ang pagmamaneho. May nangyaring masama. Shengjun, Huwag ninyong hawakan ang tiya ko. Pagbabayarin ko kayo. Ma, ayos na ang lahat. Accountant Zhao, paano mo pagbabayaran ng sugat sa ulo ng nanay ko? Lin Jiangguo, anong balak mong gawin? Isa akong opisyal ng baryo. Iligal na inuukupa ng pamilya nyo ang lupaing pangmadla, ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Tungkulin mo, galing ito sa Logistics Department ng Steel Mill sa probinsya, si Director Wang mismo ang nagbigay ng pahintulot na ito. Ang lupang ito ay may espesyal na permit mula sa probinsya para gamitin ko sa pagtatayo ng Aquatic Products Acquisition Station. Uncle Zhao, kagagaling ko lang sa probinsya at may nabanggit si Director Wang sa akin. Sinabi niyang ang mga record ng ating baryo nitong mga nakaraang taon ay parang may problema at naghahanda na silang magpadala ng tao para mag-imbestiga. Jiangguo, sandali lang, isa lang itong pagkakamali. Sumusunod lang din naman ako sa patakaran. Patakaran? Ang patakaran mo ba ay ang magdala ng mga tao para saktan ng nanay ko? Humingi ka ng tawad. Sister-in-law? Patawad po. Nadala lang po ako ng bugso ng damdamin ngayon. Uncle, bakit parang nagmamadali ka yata?
Kanina lang ang lakas ng loob mong sumigaw ah. Anong nangyayari dito? Napakagulo nyo. Uncle Lee, tamang-tama po ang dating nyo. Kakarating ko lang dala ang mga materyales galing probinsya at handa na akong tapusin ang pundasyon. Uncle Lee, tanggapin niyo po ang regalo kong ito para sa inyo. Bukod pa doon, noong nasa probinsya ako, adyang bumili na rin ako ng dagdag na isang truck ng mga pulang laryo. Hindi ba may tulo na ang bubong ng eskwelahan sa baryo natin? Ang truck na ito ng mga laryo ay donasyon ko ni Lin Jiangguo para sa baryo. Zhao, ikaw ang accountant dito. Pero sa halip na suportahan ang proyekto, ikaw pa ang nanggugulo? Magsilayas kayong lahat at magsulat ng inyong paliwanag. Shengjun, pumunta ka sa bayan at bumili ng 50 kilo ng karneng baboy, magpapapiesta tayo ngayong gabi. Jiangguo Shengjun, magpahinga muna kayo at may dinala akong makakain. Oh, nandito pala si sister-in-law. Kuya, nakakaingit naman ang swerte mo sa buhay. Sige na, maghugas na kayo ng kamay. Waner, kapag tapos na ang bahay na ito, pupunta ako sa inyo para mamamanhikan? Jiangguo, narinig ko po na may malaking kontrata ka sa probinsya. 50 kilo ng isda araw-araw. Kayong dalawa ni Shengjun. Paano nyo kakayanin iyon? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, tutulungan na ako ng buong baryo sa trabaho. Mga kabaryo, ngayon ako, si Lin Jiangguo, ay maghahanda ng piging para sa lahat. Una, para ipagdiwang ang pagpapatayo ng bago kong bahay. Pangalawa, para magpasalamat sa tulong ninyo sa pamilya namin. Alam nyo naman, na kamakailan ay kumuha ako sa probinsya ng isang malaking kontrata. Kailangan namin ng 200 kilo ng sariwang isda at 50 ligaw na manok araw-araw. Jiangguo, totoo ba talaga ang kontratang iyan? Kapag nakahuli kami ng isda, babayaran mo ba talaga kami ng cash? Narito ang pera. Ito ang paunang bayad ni Steel Mill na $500. Basta't dinala nyo ang mga buhay na isda at ligaw na hayop, dito sa akin, babayaran ko kayo agad. Hindi ako magkukulang kahit 1 sentimo. Ay, napakabango ng karne na ito. Jiangguo, mahina ang katawan ng tito mo ngayon. Igagawa ko lang siya ng isang mangkok. Tiya, ang karne ko, kapag ipinakain sa aso, kumakawag pa ang buntot, pero kapag sa taong walang utang na loob, baka pati buto ay hindi itira. Ineng, asawa ni panganay, wala ka na bang hiya? Umalis ka na rito. Mga kabaryo, kain lang kayo. Bukas ng umaga, ako, si Lin's Collection Station, ay formal nang magsisimulang bumili ng mga huli ninyo. Jiangguo, pakicheck niyo po. Ito ang nahuli ko kagabi. Sa nilagay kong lambat sa may ilog, may kabuuang 30 kilo ng damong karpa. Makakakuha ba talaga ako ng cash? Ang 30 kilo ay tig 1 sentimo, at 5 bawat kilo, kaya bale $4 at 50 sentimo ito. Tiyo, ito po, kunin nyo. Totoo nga, nagbabayad sila ng cash. Jiangguo, ikaw talaga ang nagdadala ng swerte sa baryo natin. Kuya, medyo nakakatakot ang dami ng tao. Lahat sa baryo natin ay narito na. Pati mga taga-kabilang baryo ay tumatakbo rito para maghatid ng paninda. 50 kilo ng isda at 10 hayop gubat. Shengjun, nalampasan na natin ang lahat ng hadlang sa ating produksyon? Ano pang hinihintay natin? I-load na ang mga ito at dalhin sa syudad para kumita ng malaki. Ang galing mo, bata ka. Nag-alala pa ako na baka hindi mo maihatid ang mga gamit sa unang araw. Director Wang, ang salita ni Lin Jiangguo ay hindi napapako. Ito pa lang ang unang batch. Simula ngayon, sa parehong oras araw-araw, siguradong darating ang mga paninda sa tamang oras. Sige, basta tuloy-tuloy ang supply mo, ibibigay ko sa iyo ang kontratang ito sa mahabang panahon. Oldly, pakitimbang na at bayaran si Jiangguo. Kuya, ito! Higit na yata ito sa $100. Sa loob lang ng isang araw ay kinita na natin ang 6 na buwang sweldo ng ibang tao. Shengjun, ito pa lang ang simula ng ating malaking tagumpay. Kuya, may mahigit 10 kilo na namang isdang nawala ngayong araw. Masyadong masela ng mga buhay na isda, kaunting alog lang ay hindi na nakakahinga. Lahat ng ito ay katumbas ng pera. Oo nga po, masyadong malaki ang nagiging lugi. Tingnan mo po ang talaan. Binabayaran natin ng cash ang mga taga-nayon, idagdag pa ang mga nasayang sa biyahe, at ang bayad sa arkila ng bagon. Sa bawat kilo ng isda ay kumikita lang tayo ng 2 sentimo na tubo. Ngayon, nakita mo na nakalikom tayo ng mahigit $100, pero kapag ibinawas ang puhunan, ang natitira sa atin na netong tubo ay hindi pa aabot sa $10. Ano? Nagpagod tayo sa buong araw, kumilos na ang lahat sa buong nayon, pero iyan lang ang kinita natin. Iyan ang hirap sa pagiging ahente lang. Tagahatid lang tayo, kaya maliit lang ang kita sa pagod natin. Jiangguo, pansin ko na parang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Hindi ba masigla naman ang takbo ng negosyo mo? Pa, masigla nga po, pero masyadong maliit ang kita. Ang mga nasasayang na sariwang isda ay parang isang balon na walang katapusan. At saka ang order ng planta ng bakal, tiyak na matatapos din balang araw. Anong binabalak mong gawin? Dapat nating gawin itong tapos na produkto. Gawing tuyong isda o fishball ang mga isda, at gawing dilatang karne ang mga huling hayop. Sa ganitong paraan lamang, mapapahaba natin ang buhay ng pagkain, at madodoble ang kikitain natin. Ang paggawa niyan ay mangangailangan ng makina at kailangan din ng pabrika. Saan naman tayo kukuha ng puhunan para doon? Pa,
Tinitignan ko na po ang meat processing plant sa Kabayanan. Pumila po kayo ng maayos, isa-isa lang, basta't maganda ang inyong mga produkto, laging sapat ang hawak naming cash. Kuya, pupunta ba talaga tayo sa meat processing plant? Masyadong delikado sa lugar na iyon. Kahit gaano pa ito kadelikado, dapat tayong sumubok. Kung hindi tayo papasok sa planta, ay habang buhay na lang tayong mananatiling maliit ang galaw dito sa nayon. Tara, punta tayo sa bayan at tignan na rin natin kung ano ang mayroon sa plantang iyon. Hoy, bata! Magkano itong kuneho? Ate, ito ay tunay na kuneho. Mula sa bundok, napakaunat at sariwa ng karne nito. $1 bawat isa, sa inyo na. Sige, pakibalot na. Kuya, medyo mabagal man ang pagbebenta ng ganito, pero ang presyo ay mas mataas kaysa sa binibigay ng planta. Oh, maganda yata ang negosyo natin ha. Bago lang kayo? Alam niyo ba ang mga patakaran dito? Ngayon lang kita nakita rito, kapatid. Bago lang kami rito sa lungsod para maghanap buhay, hindi namin alam ang mga patakaran, kaya pakiusap, turuan mo kami. Puwera biro, huwag kang makipagkaibigan. Para makapagtinda sa palengking ito, kailangan nyo magbayad ng $10 para sa maintenance. Dahil malakas ang benta nyo ngayon, bayaran nyo na ang para sa buwan na ito. $10? Walang hiya kayo. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Ano? Gusto mo ba ng away? Sige, pagbayarin ng mga iyan. Aray! Sino nga uli ang sinasabi mong paparusahan? Kakayo, nakuha nyo pang lumaban? Kilala nyo ba kung sino ang amo ko? Ang amo ko ay ang mula sa meat processing factory, si Bise Plantang Liu. Talagang tapos na kayo. Meat processing factory. Tingin ko ang sitwasyong ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang ibig mong sabihin, 2 tagapagtinda ng isda mula sa probinsya ang gumawa nito sa'yo? Binugbog ka nila? Boss, marunong lumaban ang lalaking iyon. Masyadong malupit siyang manakit. At nitong mga nakaraan sa pamilihan ng mga produkto, ninanakaw nila ang marami nating benta. Kahit ang presyo ng mga karne sa black market ay napababa nila. Napakalakas ng loob nila. Dito sa maliit na bayang ito, may nangangahas pa talagang manghimasok sa teritoryo ko? Sige, tawagin mo si Brother Hay at sabihin mo sa kanya, magsama siya ng ilang mga lalaking marunong kumilos. Punta kayo doon sa 2 taga-probinsyang iyon para bigyan sila ng leksyon. Iparamdam nyo sa kanila kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Kuya, sinabi ni Lai Pito na ang boss niya ay bise-direktora ng pabrika ng karne. Mukhang napasabak yata tayo sa malaking gulo. Shengjun, dahil balak nating pumasok sa industriya ng karne, maaga man, o huli ay makakabangga talaga natin ng mga nasa kapangyarihan. Ang tawag dito ay kung sino ang matapang, siya ang mananalo. Kuya, hindi ako natatakot. Kung kinakailangan, lalabanan natin sila. Ang pakikipag-away ay huling opsyon na lang. Sa pagharap sa mga maimpluwensyang tulad nila, dapat utak ang gamitin. Sa mga darating na araw na pagbebenta natin sa bayan, maging mapagmatyag ka. Sa tingin ko, hahanapin nila tayo agad. Ikaw ba si Lin Jiangguo? Anong kailangan nyo? May nagbayad sa amin para lumpuhin kayong dalawa. Atake. Ubusin nyo sila, pati na ang kanilang paninda. Subukan nyo lang gumalaw. Aba, wala ka ng kawala pero matigas pa rin ang loob mo. Idilat nyo ng maigi ang inyong mga mata at tingnan ito. Ito ang kontratang si Department of Logistics ng County Steel Plant mismo ang pumirma. Kami sa Lin's Collection Station ang itinalaga ng pabrika ng bakal bilang opisyal na tagatustos ng gobyerno. Ang bawat isdang nandito at ang bawat manok ay pagkain para sa libu-libong manggagawa ng pabrika. Ang lahat ng ito ay pagkain ng libu-libong manggagawa sa bakal. Kung sisirain mo ang kabuhayan ko ngayon, sinisira mo rin ang produksyon ng bayan at tinatanggalan mo ng makakain ang libu-libong manggagawa. Maniwala ka sa akin, kapag nabawasan ang ide-deliver kong isda ngayong araw, siguradong bukas, ang mga gwardya ng pabrika ay darating na may bitbit na armas at lilinisin ang kuta nyo, kayong mga masasamang tao. Huwag mo akong takutin gamit ang gobyerno. Akala mo ba sa piraso ng papel na iyan ay matatakot mo na ako? Ayaw mong maniwala? Sige, sirain mo na ngayon. Kapag ako na si Lin Jiangguo ay kakitaan nyo ng kahit konting takot, hindi na ako karapat-dapat na tawaging tunay na lalaki. Sige na, sirain nyo na. Sige, may tapang ka rin pala. Tingnan na lang natin ang susunod na mangyayari. Sulong. Magaling, mahusay.
Kuya, ang galing mo kanina. Napaalis mo sila sa ilang salita lang. Mga aso lang ang napaalis natin. Hay, ang totoong mababangis na lobo ay naghihintay pa rin sa atin. Bisiplantang Liu, nagsisimula pa lang ang paniningil ko sa inyo. Sobrang payat ng baboy na ito, hindi ito pasado, ibalik iyan. Director Liu, ito ang bunga ng buong nayon na nagpakahirap sa pag-aalaga ng matatabang baboy sa loob ng 1 taon. Parang awa nyo na po. Kunin nyo na. Kapag sinabi kong hindi pasado, maliban na lang kung babawasan ng 30% ang presyo. Sige na, pumasok na kayo. Kuya, masyadong swapang ang apelidong Liu na iyon. Malinaw na panloloko ang ginagawa niya. Hawak niya ang pagbili at distribusyon ng magandang klase ng karne, iyon ang pinaguhugutan niya ng lakas ng loob. Kailangan nating puntahan ang mga lugar na wala sa kontrol niya. Grabe, ano ba ang amoy na ito? Bakit mas masangsang pa ito kaysa sa mga wala ng buhay na isda? Mang, may itatanong lang po sana ako. Bakit ang baho ng amoy sa loob ng pabrikang ito? Huwag mo nang itanong. Napakaraming natambak sa loob ng pabrika ng mga pinagtabasan at tirang-tirang karne na pangit na ang itsura. Dahil sa init ng panahon, natambak silang lahat sa ikatlong warehouse, kaya medyo nag-iba na ang amoy. Bakit hindi ibinebenta ang mga pinagtabasang karne na iyon? Ibenta? Sino namang bibili niyan? Ang mga karaniwang tao ay may kaunting meat tickets, kaya gusto nilang bumili ng taba para gawing mantika. Ang mga tirang karne na iyon, kahit aso hindi kakain. Si Station Master Cheng ay kasalukuyang namomroblema tungkol dito. Parating na ang mga opisyal para mag-inspeksyon. Kapag hindi ito naayos, mawawala rin sa pwesto ang station manager na iyon. Kuya, nakakasuka namang tignan ang mga tirang karne na ito? Bakit mo ba ito tinitignan? Sheng Jun, sa mata ng iba, isa lamang itong basura. Pero para sa akin, ito ang ating magiging susi para makuha ang meat processing plant. Kuya, sinasabi mo bang ang mga bulok na karning iyon ang gagamitin nating paraan para makapasok? Ayos naman ang pangunguha natin ng mga lamang dagat at mga hayop sa gubat. Bakit kailangan pa nating asikasuhin ang mga basurang iyon? Sheng Jun, saan ba nakakakuha ng kontrol si Bisiplantang Liu sa ibang tao? Dahil iyon sa hawak niyang mga dekalidad at piling karne. Pero ang pinakamalaking sakit sa ulo ni Station Master Cheng ngayon ay ang mga tira-tirang bahagi na hindi maibenta. Kung matutulungan natin si Station Master Cheng na solusyonan ang malaking problemang ito, ano sa tingin mo ang magiging tingin sa atin ni Station Master Cheng? Siguradong ituturing tayong tagapagligtas. Pero kahit aso ayaw kainin ng mga tira-tirang karneng iyon, paano natin iyan lulutasin? Basta tama ang timpla ng rekado, ang basura ay magiging ginto. Pumunta ka sa kooperatiba at bumili ng tig 10 kilo ng bawat pampalasa na ito. Kuya, bakit kailangan bumili ng ganito karaming pampalasa? Kaya walang may gusto sa mga tira-tirang bahagi na iyon ay dahil hindi nila alam kung paano ito pananatilihing sariwa. At tamang-tama, alam ko kung paano gagawin niyon, pero kung gagamit ng mga pampalasa sa pagluluto at lalagyan pa ng mantika ng baboy ramo para bumango at gagawing tinitimplang karne at delatang karne, ay tatagal ang buhay nito. Ang tinitimplang karne ay mamahaling bagay. Pero para mawala ang lansa, hindi sapat ang pampalasa mula sa kooperatiba. Kailangan ng espesyal na sangkap para sa sabaw. Hindi sapat ang supply natin ngayon. Punta tayo sa bayan para bumili ng mga kailangan. Sige, tara na. Kaibigan, pabili ng 2 lata ng malted milk, 2 balot ng special jasmine tea, at 2 kahon ng mamahaling pastry. Sige po, lahat-lahat ay $12 at 50 sentimos. Kuya, ang dami mong biniling magagandang bagay. Saan ba tayo pupunta? Sa bahay ng ikalawang tiyo. Sa ikalawang tiyo? Noong mabali ang binti ng tatay ko, halos wala na kaming makain. Ang ikalawang tiyo, ang magdamag na nagbuhat ng 50 kilo ng mais at naglakad ng ilang kilometro sa kabundukan para iligtas ang buhay ng buong pamilya natin. Ngayon, kailangan natin ng mapagkukunan ng mga hayop mula sa bundok. Tamang-tama na bisitahin din siya. Pangalawang uncle, nandito na po ako para bisitahin kayo. Ay! Jiangwo, oha, bata ka, sana hindi ka na nag-abala. Bakit ang dami mong dalang mamahaling gamit? Pangalawang uncle, noong panahong nabalian ng binti ang tatay ko, nagmadali kayo nung gabing iyon para magpadala ng 50 kilo ng harina at iniligtas niyo ang pamilya namin. Ngayong maayos na ang buhay ko, dapat lang po nasuklian ko ang kabutihan niyo. Pinsan Jiangguo, isa ka na palang malaking boss ngayon. Kuya Danyu, pumunta ako rito dahil gusto kitang isama para kumita rin tayo. Pero ako, wala akong alam gawin kundi ang paggawa ng mga basket at pag-aayos ng bitag, wala na akong ibang kayang gawin. Kuya Danyu, tuturuan kita ng isang bagong uri ng mga bitag na pang-pangangaso. Isama mo ang mga kabataan dito sa baryo at maglagay kayo ng mga bitag sa likod ng bundok para makahuli ng mga ligaw na kuneho at manok. Kahit ilan ang mahuli nyo, akong si Lin's Collection Station ang bibili ng lahat ng iyan. Magbabayad ako ng cash agad. Talaga, Jiangguo, huwag kang mag-alala.
Ako na ang bahala rito. Binibining Sue, bakit parang nagmamadali ka? Makipagkwentuhan ka muna sa amin ni na mga kuya. Anong balak nyo? Tumabi kayo. Bitawan nyo siya. Huwag kang makialam. Pinapunta ko na si Sheng Jun para tawagin ang kapitan ng mga tanod sa baryo. Kung gusto nyong mabilanggo ng ilang taon, ituloy nyo lang ang ginagawa nyo riyan. Lin Jiangwo, gabi na. Bakit mo kinukulit ang anak kong si Waner? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na porke kumikita ka na ng kaunting barya, ay makukuha mo na si Waner. Nay, nagkakamali po kayo. May bastos na lalaking nang api sa akin kanina at iniligtas ako ni Jiangwo. Aling Su, marangal akong tao. Hinid ko po inihatid si Waner dito ngayon para bastusin siya sa kahit anong paraan. Dahil narito na rin lang ang lahat. Sasabihin ko na ang balak ko, bukas ng umaga, darating ako dala ang mga regalo at formal na mamamanhikan kay Pamilyang Su. Kuya, ang taong si Aling Su na yon, sadyang mahirap kausap. Ang mga inihanda mo bang gamit ay magugustuhan niya kaya? Huwag kang mag-alala, sa mga taong tulad ni Aling Su, hindi sapat ang puro gamit lang. Kailangan siyang bigyan ng karangalan. Ang bisikletang ito, ang siyang magiging dangal ko para kay Pamilyang Su. Aling Su, naparito po ako para mamamanhikan. Itong bisikleta at ang mga handog na ito ang tanda ng aking malasakit. Isang bisikleta lang? At sa tingin mo, ay makukuha mo na ang anak ko? Tandaan mo, si Waner ang pinakamagandang dilag sa aming nayon, kaya kung gusto mo siyang mapakasalan, hindi dapat bababa sa $300 ang ibibigay mo? Ina! Ha? Si Waner ang pinakamagandang dilag dito sa nayon. Kung gusto mong mapangasawa si Waner, ang dote ay hindi dapat bababa sa $300. Ano? Aling Su, narito po ang $300. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Ang perang ito ni Lin Jiangwo ay pinaghirapan sa bawat sentimo. Aling Su, kapag ikinasal sa akin si Waner, hindi ko siya hahayaang mahirapan kahit kaunti. Mula ngayon, ang mga usapin ni Pamilyang Su ay akin na ring obligasyon bilang Lin Jiangwo. Sige anak, kampante na akong ipaubaya sa iyo si Waner. Mahusay. Kuya, para lang sa panliligaw na ito, naubos na natin ang lahat ng pondo mula sa ating station. Wala na tayong pera pambili ng isda ngayon. Paano na tayo magbabayad sa mga taga-nayon bukas? Pwedeng kitain ulit ang pera kapag nawala. Ang pinaka-importante ngayon ay makuha ang pwesto sa meat processing plant. Pero para makuha ang pwestong iyon, kailangan natin ng malaking pondo para sa kontrata. Wala tayong kahit isang sentimo ngayon. Anong pambayad natin doon? Walang pera? Kung ganoon, gagamit tayo ng diskarte para mapalago ang wala. Jiangwo, itong palaisdaan sa nayong Shanglin ang nagsisilbing buhay ng aming nayon. Hinihiling mong rentahan ito ng 5 taon at hindi birong halaga ang upa niyan. Uncle Lin, alam ko po iyan. Ito ang $10 para sa down payment. $10 na down payment? Bakit? Namamalimos ba ako sa tingin mo? Uncle Lin, wag po muna kayong magmadali. Hindi lang palaisdaan ang rerentahan ko. Ako na rin ang kukuha para ibenta ang lahat ng lamang dagat sa nayon ninyo. Kapag pinirmahan nyo ang kontratang ito, sisiguraduhin ko na sa loob ng 1 buwan ay ang lahat sa nayong Shanglin. Bawat pamilya rito ay makakakain na ng masarap na pagkain. Di talaga bang kaya mong garantiyahin ang pagbili ng lahat ng yamang dagat ng ating baryo? Ako si Lin Jiangwo, ang kredibilidad ko sa baryo ng Shawan, pwede po ninyong itanong sa kahit kanino. Basta lumagda po kayo, ang palaisdaang ito ang magiging alas ko. Sa tulong ng alas na ito, magagawa kong kontrolin ang pinakamalaking palengke sa probinsya. Pagdating ng oras, ang lahat ng huli sa baryo ng Shanglin, bibilhin ko sa pinakamataas na presyo sa merkado. Sige. Jiangwo, pagkakatiwalaan kita ngayon. Pero kapag sinubukan mo akong lokohin, isasama ko ang buong baryo para wasakin ang iyong istasyon. Uncle Lin, huwag po kayong mag-alala. Ako si Lin Jiangwo, hindi ko babawiin ang aking pangako. Sino ang hinahanap mo? Station Master Cheng, narito po ako para tulungan kayong ayusin ang mga tirang produkto sa warehouse number 3. Sa'yo lang? Kahit nga aso ayaw kainin ang mga tira-tirang iyon, paano mo yan aayusin? Hindi ko lang yan kayang ayusin. Kaya ko rin gawin ang mga tira-tirang iyon na mabili sa lahat. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Ako na ang bahala sa lahat ng mga hindi na bentang tira-tirang stock ng planta. Bilang kapalit, kukunin ko ang pinakamalaking puwesto sa planta. Nasisiraan ka na ba ng bait?
Gagarantiyahin mo ang lahat ng tira-tirang yan. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang kailangan doon? Anong pambayad mo? Dahil dito, nasa kamay ko ang pinakamalaking pinagkukunan ng yamang dagat sa buong probinsya. Basta't ibigay ninyo sa akin ang puwesto, gagawin kong prenda ang mga yamang dagat na ito para lumagda sa isang kasunduan sa inyo. Magaling na bata, may tapang ka. Sige, papatusin ko ang pustang ito. Magaling kang bata ka, may lakas ka ng loob. Pero sa warehouse number 3, ay may nakatambak na 1,000 kilong tira-tirang karne. Kahit paggamitin mo ang lahat ng lamang dagat sa buong probinsya bilang garantiya, kapag hindi mo yan naibenta, habang buhay mong hindi mababayaran ang utang na ito. Station Master Cheng, dahil kinuha ko na ang kontrata, may paraan ako para ibenta ito. Gumawa tayo ng pustahan sa kasunduang ito. Sa loob ng 1 buwan, mauubos ko ang 1,000 kilong tira-tirang karne na iyan, kapag hindi ko nagawa yon. Ang palaisdaan ng Barangay Shanglin at ang pwesto ng Lin ay mapupunta na sa planta ng karne. At paano naman kapag nagawa mo? Gusto ko ang 5 taong kontrata sa processing stall number 1 ng planta. At dapat ay libre ang unang 2 taon ng upa. Sige, tataya ako sa iyo sa pagkakataong ito. Director Liu, may magandang balita. Nasisiraan na ng bait ang Lin Jiangguo na yan. Nakipagpustahan siya kay Station Master Cheng. Kinuha niya ang lahat ng 1,000 kilong tira-tirang karne sa warehouse number 3. Kinuha ang 1,000 kilong tira-tirang karne? Anong ipambabayad niya doon? Ang balita ko, isinanla niya ang palaisdaan sa Shanglin at ang sarili niyang pwesto bilang garantiya. Ha. Akala ko naman kung gaano siya kagaling, isa lang pala siyang hangal na naghahanap ng sakit ng ulo. Ang 1,000 kilong sirang karneng yon, pati aso hindi kakainin yon. Tingnan natin kung paano niya yan ibebenta. Puntahan niyo ang lahat ng tindahan at mga kainan sa bayan, sabihan silang walang tatanggap ng karne ni Lin Jiangguo, sisiguraduhin kong sa loob ng 1 buwan, wala na siyang matitirang kahit ano. Jiangguo, ang hinihingi mong karne ng baboy damo, dinala ko na ang lahat. Salamat sa pagod mo, Kuya Danyu. Shengjun, hiwain ang karne ng baboy damo, ang mga buto at taba, isalang sa kawa para gawing sabaw. Kuya, naglabas na ng salita si Bisep Lantang Liu. Ang lahat ng kainan sa probinsya ay bawal kumuha ng ating karne. Anong gagawin natin sa sabaw na ito kung ganon? Kung hindi kukuha ang mga kainan, ibebenta natin ito ng diretso sa mga pinakapihing mamimili. Tikman mo. Kuya, ito. Ito ba talaga ang mga natirang mga piraso na wala nang may gusto? Mas mabango pa ito kaysa sa nilutong baboy sa restaurant ng gobyerno. Wala itong malansang amoy kahit kaunti. Mantika ng baboy ramo ang pampabango. Dinagdagan ko pa ng aking sekreto at natatanging 13 pampalasa. Kahit balat pa ito ng puno, kaya kong palasain na parang karne. Ipasok ang nilagang karne sa bote, lagyan ng sarsa at silyuhan itong mabuti. Kuya, anong ginagawa natin dito? Gusali ito ng munisipyo. Bisip Lantang Liu, kaya niyang kontrolin ang lahat ng restaurant sa bayan, pero hindi niya pakikialaman ang kantina ng munisipyo. Kasama, maaari po bang makahingi ng pabor na ipaalam ang aming pagdating? Galing po ako sa logistics ng planta ng bakal, si Director Wang ang nagpakilala sa akin dito. Hinahanap ko po si Chief Wang ng kantina. Bukas na darating ang mga malalaking mangangalakal galing sa probinsya para mag-inspeksyon. Pero ang kantina natin, wala man lang maipagmamalaking espesyal na ulam. Paano natin ito ipapaliwanag? Chief Wang, nagdala po ako ng espesyal na ulam para sa inyo. Ikaw ba ang ipinadala ni Old Huang? Ano ang laman ng mga dilatang ito? Lin's espesyal na nilagang karne. Chief Wang, subukan niyo po. Ang karneng ito ay malambot pero hindi nakakaumay. Talagang tunay na masarap at madaling nguyain. Iho, ilang dilata itong dala mo? Kukunin ko ng lahat. Mukhang ang mga supply sa probinsya natin ay medyo kulang nga. Kasi kamakailan lang sa meat processing plant, higpit ng supply. Pasensya na po kung naging katawa-tawa kami. Mga kagalang-galang na pinuno, tikman niyo po ang espesyal na braised meat ng aming bayan. Ayos, napakasarap ng pagkaluto ng karne na ito. Mas mabango pa kaysa sa mga malalaking hotel sa lungsod. Sino ang chef na may ganitong kahusayan? Kaibigang Jiangguo, itong karne mo ang nagligtas sa atin. Tuwang-tuwa ang mga negosyante mula sa probinsya. Mabuti naman po at nasiyahan ng Chief Wang. Ito ang bayad para sa pagkain ngayon. Tsaka bago umalis ang mga negosyante, gusto nilang mag-uwi ng ganitong klaseng canned meat? Gaano pa karaming stock ang mayroon ka? Chief Wang, sasabihin ko na po ang totoo. Mayroon akong 1,000 libra ng mga produkto. Basta matulungan niyo lang po akong makipag-usap. Para maibenta ang mga ito sa mga negosyante mula sa probinsya, ibibigay ko po sa inyo ang pinakamababang presyo. 1,000 libra? Ang galing mo. Gagawa ka talaga ng malaking hakbang, ha? Sige, tutulungan kita sa pakikipag-ugnayan na yan.
Liu? Director Liu? Hindi maganda ito. May problema. Bakit ka nagpapanik? Gunaw na ba ang mundo? Lin Jiangguo? Si Lin Jiangguo, ang 1,000 libra na mga tira-tirang karne na ibenta ng lahat. Imposible. Lahat ng restaurant sa buong bayan ay kinausap ko na sino ang maglalakas loob na kumuha ng karne niya. Hindi niya po ibinenta sa mga restaurant. Ginawa niya itong canned meat at direktang ibinenta sa malalaking negosyante sa probinsya. Nabalitaan ko rin na pati ang pinuno ng bayan ay pinuri na napakasarap nito. Station Master Cheng. Ito na po ang bayad para sa 1,000 librang mga tirang karne, eksakto ang halaga niyan. Jiangguo, bilib na talaga ako sa iyo. Simula sa araw na ito, ang unang processing stall sa slaughterhouse ay sa iyo na. Libre ang upa para sa unang 2 taon. Epektibo na ang kontrata agad. Salamat sa kooperasyon. Kuya, nanalo tayo. Ang unang stall. Iyon ang pinakamalaki at may pinakamagandang pwesto. Siguradong ang matandang si Vice Plantang Leo, sa pagkakataong ito, ay puputok sa galit. Ito pa lang ang unang hakbang. Dahil nakuha na natin ang stall, ngayon pa lang tayo tunay na makakapagsimula na mapatunayan ang sarili natin dito sa bayan. Tara, bumili tayo ng 2 bote ng alak, bibisitahin natin ang tatay mo. Bibisitahin ang papa ko? Palaki na ng palaki ang ating negosyo, kailangan natin ng taong mapagkakatiwalaan na mamamahala. Dating accountant ang tatay mo, kaya alam kong magaling siyang humawak ng pera. Uncle Ma, nandito po ako para bisitahin kayo. Naku, Jiangguo, nandito ka pala. Itong batang si Sheng Jun sa pagsama-sama sa'yo, hindi ba siya nagbibigay ng problema? Uncle Ma, si Sheng Jun ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung wala siya, ako, si Lin Jiangguo, ay hindi aabot sa kinalalagyan ko ngayon. Uncle Ma, nandito po ako para humingi ng tulong nyo. Nakuha ko na po sa slaughterhouse ang pinakamalaking processing stall at kailangan ko ng taong siguradong mapagkakatiwalaan para tumulong sa pag-aayos ng aming accounts. Hindi maari, hindi. Ang matanda kong katawan na ito ay hindi nakakayanin ng mamahala ng ganoon kalaking negosyo. Uncle Ma, hindi ako kampante na ipaubaya sa iba ang records na ito. Gusto ko po na kayo ni Waner ang tumulong sa akin sa accounting. Ituring nyo na po itong tulong sa akin at tulong na rin para kay Sheng Jun. Magtulungan po tayo para mapalaki natin ang negosyong ito. Aray, Ikaw na malas ka? Dahil sa iyo nawala ang anak ko, tapos ngayon gusto mo pang makihati sa pagkain namin? Lumayas ka na at bumalik sa pamilya mo? Nay, pinagtrabahuhan ko ito mula umaga hanggang gabi. Mula sa lupang binungkal ko, iwanan niyo naman po ako kahit konti. Gutom na po ako. Alice, walang pagkain para sa iyo dito. Tumigil kayong lahat. Sa harap ng maraming tao ay nananakit kayo ng mahinang babae. Akala nyo ba ay magaling kayo? Sino ka ba? Huwag kang makialam sa pamilya namin. Siya ang ating mula sa Linji Purchasing Station na si Boss Lin. Subukan niyo pang manakit muli. Tatawag ako agad ng mga guwardiya ng ngayon. Sister-in-law, ano ang pangalan mo? Ako si Li Xiulan, mula sa kabilang nayon ng Li. Sister Lee? Kabubukas lang ng pwesto ko sa meat factory. Naghahanap ako ng mabilis kumilos na tao para tumulong sa pag-aayos. Gusto mo bang sumama sa akin sa bayan para magtrabaho? May libreng pagkain at matituluyan? At babayaran kita ng $10 bawat buwan? Waner, ito pala si Sister Lee. Simula ngayon, sasama na siya sa atin magtrabaho sa pwesto natin dito sa bayan? Sister Lee, pumasok ka muna at magpahinga. Sige, maraming salamat. Waner, magsisimula na ang formal na operasyon ng pwesto natin. Hindi maliit na halaga ang kikitain natin araw-araw. Hindi ako kampante na ipaubaya ang listahan ng benta sa ibang tao. Kaya simula ngayon, ang pananalapi at ang pamamalakad sa araw-araw ay ipinauubaya ko na sa inyo ni Uncle Ma. Jiangguo, ako natatakot ako na baka magkamali ako sa kwentahan. Nag-aral ka naman sa baryo noon. Sigurado akong kaya mong magkwenta. Saka, siguradong si Vice Plantang Leo ay palihim na nagmamasid sa atin. Kaya kailangang malinaw at maayos ang listahan para wala siyang mahanap na butas laban sa atin. Sige Jiangguo, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ng mabuti ang pamamahala sa benta natin. Uy, ang bango naman ng karne rito. Bigyan mo nga ako ng kalahating kilo. Ale, 60 cents po lahat ang kalahating kilo ng karne. Nakatanggap po si Ale ng $1. Heto po ang 40 cents na sukli nyo. Manager Liu, ang lalaking si Lin Jiangguo ay masyadong malakas ang negosyo. Hindi na mabili ang mga karne sa ibang pwesto dito sa factory natin. Akala ba niya nakuha lang niya ang pwesto ay maayos na ang lahat? Sa pagnenegosyo dito sa bayan, hindi sapat na mayroon kang karne.
Kailangan mo ring pangalagaan ang reputasyon mo. Hanapin niyo ang nagngangalang Zhao Qiang mula kay Na Yonglin, pati na rin ang aunt ni Lin Jiangguo, at dalhin sila sa akin. Opo, masusunod po. Gagawin kong katawa-tawa sa buong bayan ang pwesto ni Lin Jiangguo, haha. Diyos ko, napakaunlabis na nito. Halikayo at tingnan niyo ito. Itong si Lin Jiangguo ay kumikita sa masamang paraan. At kahit ang sarili niyang tiyuhin ay hindi na niya pinapansin. Lin Jiangguo, ang tiyuhin mo ay may sakit at hindi na makabangon sa kama, habang ikaw naman ay nagpapakasasa sa karangyaan. Wala ka na bang konsensya? Tia, Zhao Qiang, huwag kayong gumawa ng gulo rito. Buwan-buwan ay nagpapadala si Jiangguo ng pagkain sa tiyuhin niya. Paanong hindi siya nagmamalasakit? Ikaw na ligaw na babaeng hindi pa naikakasal. Wala kang karapatang sumabat dito. Aha, ikaw na walang hiyang biyuda. Kaya pala tumakas ka noong gabi? Dahil may nilalandi ka palang ibang lalaki? Huwag na huwag kayong bibili ng karne sa kanya. Dahil ang pwestong ito ay may itinatagong masamang babae, malalaswa kayo kapag kumain kayo ng karneng iyan. Bakit? Bakit ba napakagulo rito? Hayaan na lang natin. Huwag na tayong bumili. Nakakasama ng loob ang usapan dito. Aunt, Zhao Qiang, paulit-ulit ninyong sinasabi na hindi nagmamalasakit si Jiangguo sa kanyang tiyuhin. Sige, punta tayo ngayon sa barangay. Buklatin natin ang listahan ng mga binigay sa nagdaang mga taon at tingnan natin kung gaano karaming pagkain ang ibinigay ni Jiangguo sa tiyuhin niya. At kayong dalawa rin. Si Sister Lee ay isang maayos na manggagawa dito sa pwesto namin. Kung patuloy kayong magsasalita ng masama at sisirain ang puri ng isang babae, labag iyan sa batas. Pumunta kayo rito ngayong araw sa stall ng meat factory na pagmamay-ari ng gobyerno para lang gumawa ng gulo. Hindi lang para siraan kami, kundi para sirain din ang produksyon ng bayan. Huwag mong gamitin ang gobyerno para takutin kami. Naghahanap lang kami ng katarungan. Katarungan? Zhao Qiang, sa tingin mo ba ay hindi ko alam kung sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Magkano ang binayad sa inyo ni Bise Plantang Liu bilang suhol para lang magwala kayo rito? Ano? Anong pinagsasabi mo? H, hindi ko kilala ang sinasabi mong si Bise Plantang Liu. Mga kagalang-galang na kapitbahay, ako na si Lin Jiangguo. Sa pagnenegosyo ko, naniniwala ako sa dekalidad na sangkap at tapat ako sa lahat ng aking mamimili. Ang mga taong ito ay inutusan lamang ng aming mga kakumpetensya para sadyang sirain ang magandang pangalan ng aming pwesto. Kaya naman pala inutusan lang sila na gumawa ng gulo. Wala silang hiya. Tama. Ang mga karne ni Boss Lin ay masarap na at mura pa. Inggit lang kayo. Naku, pagkakamali lang ito. Kami ay aalis na. Gusto nyo nang umalis? Hindi ganoon kadali iyan. Juaner, isama mo si Sister Lee. Ngayon din ay pupunta tayo sa Women's Federation at Security Office para mag-report. Gusto kong makita kung may batas pa ba rito sa ating bayan. Director Wang, 3 taon nang wala ang asawa ko. Maayos at marangal ang pamumuhay ko, pero sa harap ng maraming tao ay sinisiraan nila ang aking pagkatao. Paano pa ako haharap sa ibang tao? Wala na talaga silang takot. Anong panahon na ba ngayon? At nagagawa pa nila ang mga makalumang paninirang iyan para mang-api ng mga kababaihan? Director Wang, ito po ang sulat mula sa mahigit 10 tindero at mamimili bilang katibayan ng kanilang testimonya. Hindi lang nila pinahiya ang reputasyon ni Sister Lee, kundi nanggulo rin sila sa maayos na operasyon ng ating pambansang paggawaan ng karne. Sige, matibay ang mga ebidensyang ito. Comrade Jiangguo, tama ang ginawa mo sa pagprotekta sa karapatan ng kababaihan. Ako ang Old Wang ng Women's Federation. Ikonekta niyo ako sa security office ng paggawaan ng karne. May mga tao sa planta niyo na lantarang nang aapi ng kababaihan at nanggugulo sa produksyon. Kikilos ba kayo o hindi? Pinalibutan nyo ang lahat? Walang sinumang pwedeng tumakas. Ay naku boss, wala po kaming ginagawang masama. Gusto lang naman naming kausapin ng maayos si Lin Jiangguo. Maayos? Si Director Wang mismo ng Women's Federation ang tumawag sa aming opisina at sinabing binabastos nyo ang dangal ng isang babae. Nanggugulo kayo at hinahadlangan ang produksyon ng pambansang paggawaan. Bitawan niyo ako. May nag-utos lang sa akin. Sinong nag-utos sa iyo? Sumama ka sa amin at doon ka magpaliwanag. Dalhin silang lahat. Director Liu Liu, may problema. Anong ipinapanik mo? Nasira na ba ang pwesto ni Lin Jiangguo? Hindi po. Isinama ni Lin Jiangguo ang biyuda para magsumbong sa Women's Federation. Nagalit si Director Wang at direktang pinahuli sa security ang grupo ni Zhao Qiang. Ano? Nagpunta sila sa Women's Federation? Sabi po ng mga security, kapag hindi nakatagal si Zhao Qiang sa investigasyon, baka idawit niya kayo. Mga walang kwenta. Puro kayo palpak, mga pabigat kayo. Lin Jiangguo, lakas ng loob mong gamitin ang security para saktan ang mga tauhan ko, sisiguraduhin kong wala kang makukuhang paninda.
Sige, sabihan mo ang mga bumibili ng baboy. Taasan ng 20% ang presyo sa paligid ng Nayong Lin. Tingnan natin kung paano lalaban sa akin ang Lin Jiangguo na iyan. Kooperatiba. Anong klaseng pagtutulungan to? Simula ngayon, ang lahat mula sa 5 baryo, mga baboy, lamang dagat at iba pa, ay kukunin lahat ng kooperatiba, isang presyo na lang at sama-samang dadalhin sa bayan. Ako, si Lin Jiangguo, gagamitin ko ang una kong pangisdaan bilang sangla at hindi ko kailanman bababaan ang presyo para sa ating mga kababaryo. Hindi lang yan. Ang kikitain ng kooperatiba sa katapusan ng taon, base sa rami ng produkto ng bawat baryo, ay ibabahagi ko sa inyong lahat bilang dibidendo. Jiangguo, ikaw, handa ka ba talagang ibahagi ang kita mo sa amin? Tutuparin ko ang lahat ng sinabi ko. Basta't lumagda ang lahat, mula sa araw na ito, ang 5 baryo natin ay magkakaisa na. Hinding-hindi makakakuha si Vice Plantang Liu mula rito kahit isang hibla lang ng balahibo ng baboy, manigas siya. Gawin na natin. Uncle Jiangguo, naniniwala kami sa iyo. Oh, boss. Ibinebenta niyo ba ang baboy? Kukunin ko iyan sa pinakamataas na presyo. Tatagdagan ko pa ng 2 sentimo bawat kilo. Hindi ibinebenta. Boss, cash ito. Hindi pa ba sapat na cash ang ibabayad ko? Kahit bigyan mo pa ako ng napakaraming ginto, hindi ko ibebenta. Kasali na ang baryo namin sa Linji Cooperative. Kailangang ibigay ang baboy na ito kay Jiangguo lang. Tapos na. Nagsama-sama na ang 5 baryo. Ang huling alas ni Director Liu ay tuluyan nang nakuha ni Lin Jiangguo. Station Master Cheng, binabasa mo ba ang mga ulat? Nitong mga nakaraang araw, hindi masyadong maganda ang kinikita ng planta natin. Oo nga po, patuloy na bumababa ang dami ng nakukuha nating mga baboy at halos tumigil na sa trabaho ang ilang mga workshop natin. Lauliw, ikaw ang may hawak ng mga bilihin. Kailangan mong asikasuhin ito agad. Station Master Cheng, hindi ko ito inaasikaso pero may mga gumagawa ng gulo sa ibaba. Iyong si Lin Jiangguo, dahil lang sa nakuha niya ang unang stall, ay nagtayo siya ng kooperatiba sa probinsya at nakuha niya na ang lahat ng supply. Talaga bang nangyari iyon? Station Master Cheng, masyadong mataas ang pangarap ng lalaking iyon, ngayon ay ginagawa niya na ang gusto niya sa atin. Ang mungkahi ko, itaas agad ng 3 beses ang upa niya sa pwesto para mapilitan siyang ibalik sa atin ang supply. Lin Jiangguo, may bagong paunawa ang planta dahil sa sobrang paggamit mo ng mga pasilidad dito, simula sa susunod na buwan, triple na ang babayaran mo sa upa sa unang stall. Magti-triple? Vice Plantang Liu, mukhang hindi naman desisyon ng planta ito, kung hindi ay pansarili mong desisyon lang. Huwag kang maraming satsat, si Station Master Cheng mismo ang pumirma nito. Kung hindi mo kayang magbayad, lumayas ka na rito agad. Vice Plantang Liu, maaaring hindi mo alam na sa planta ng karne na ito, ang karneng pinoproseso araw-araw, 80% ng mga sangkap ay galing sa aking Lin Kooperatiba. Kung aalis ako ngayon, bukas ay ganap ng titigil ang buong planta ng karne. Libo-libong manggagawa ang hindi makakatanggap ng sahod. At ang responsibilidad na yon, kaya mo bang panagutan, Vice Plantang Liu? Nananakot ka ba sa akin? Jiangguo, isang maling pagkakaintindi lang ito. Isang pagkakamali lang po ang lahat. Lauliw, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magtaas ng upa? Ginoong Lin Jiangguo, ikaw ay isang mahalagang kasosyo ng aming planta. Sinasira mo ang buong produksyon ng planta natin. Station Master Cheng, ikaw. Simula ngayong araw, ititigil mo ang pag-inspeksyon at bumalik ka sa opisina para gumawa ng ulat sa iyong pagkakamali. Jiangguo, pasensya na at nahirapan ka sa nangyari kanina. Huwag kang mag-alala hanggat nandito ako. Ang bayad sa kontrata ng stall number 1 ay hindi tataas kahit 1 sentimo. Sobrang paggalang naman po iyan, Station Master Cheng. Basta kailangan ng pabrika, ang supply ng mga produkto ko sa Linji Cooperative ay laging uunahin ng planta ng karne. Mabuti. Dahil sa sinabi mong iyan, kampante na ako. Lin Jiangguo, Station Master Cheng, nagsasabuatan kayo para pabagsakin ako, di ba? Matagal na akong kilala rito sa bayan. Bilang si Liu sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako naisahan ng ganito kalaki. Director Liu, ngayong ang Lin Jiangguo na iyon ay suportado na ni Station Master Cheng. Ano na ang gagawin natin? Kung hindi natin sila kaya sa harapan, gagamit tayo ng patagong paraan. Heto ang 500 dolyar. Zhao Qiang, pumunta ka sa black market para hanapin si Scarface, kumuha ka ng mga karne mula sa mga baboy na may sakit, bukas sa gitna ng malaking bilihan, isabay mo iyon ng palihim sa mga paninda sa stall ni Lin Jiangguo. Karne mula sa may sakit na baboy? Paano kung may masamang mangyari sa mga tao? Mas mabuting may mangyari sa kanila. Sa oras na mag-imbestiga ang mga taga Bureau of Rewards and Punishments, lalabas na iligal ang negosyo ni Lin Jiangguo at nanluloko siya para lang kumita. Sa oras na iyon, kahit sino ay wala nang makakapagligtas sa kanya. Lin Jiangguo, Station Master Cheng, pagbabayarin ko kayong dalawa? Zhao Qiang,
Tungkol sa mga bagay na pinapagawa ko sa iyo, kumusta na ang lagay nito? Nakausap ko na silang lahat. Basta nagpadala ng mga paninda ang lalaking si Lin, may gagalaw sa kanya agad. Hemp. Kapag naging maayos ang lahat, sisiguraduhin kong malaki ang makukuha mong pabuya. Kuya! Kagagaling ko lang sa bayan para bumili ng karne. Narinig ko sa mga tao sa black market na itong si Zhao Qiang ay palihim na nagpunta kay Scarface kagabi. Parang bumili siya ng mga karneng hindi mapagkakatiwalaan. Karneng hindi mapagkakatiwalaan? Nabalitaan ko na ang mga karneng iyon ay galing sa mga baboy na may sakit. Sobrang mura ng presyo. Kuya, bakit kaya bumibili si Zhao Qiang ng ganoong mga karne? Wala naman siyang negosyong restaurant. Siguradong hindi para sa kanya ang pagkaing iyon. Dahil sinuspinde si Vice Plantang Liu sa trabaho, naghahanap lang siya ng paraan para makabawi, balak niyang sirain ang ating negosyo, gamit ang masamang balak niya. Kung ganoon po, kailangan na nating magsumbong sa pulis. Kailangan nating mahuli ang salarin sa akto. Kung magsusumbong tayo ngayon ng walang ebidensya, magsisinungaling lang sila at wala rin tayong magagawa. Isa pa, baliwala kung mahuhuli lang natin si Zhao Qiang. Kung tatanggalin natin, dapat nating isama si Vice Plantang Liu at tapusin na ng tuluyan ang masamang taong iyan. Kuya, ano naman ito? Ito ang mga ginagawa ni Vice Plantang Liu sa nakalipas na ilang taon, mga matitinding ebidensya ng kanyang katiwalian sa paggawaan ng karne, pati na ang pagkontrol sa black market. Malaking halaga ang binayaran ko para lang makuha ito. Shengjun, manatili ka rito sa bahay at bantayan ang ating mga paninda, dadalhin ko ang mga ebidensyang ito. Pupunta ako sa lalawigan para hanapin si Bureau Chief Fan. Kakasuka ito. Ang bisiplantang Liu na ito ay talagang ginagawa ang meat factory na parang sarili niyang bangko. Bureau Chief Fan, hindi lang gumagawa ng illegal si Vice Plantang Liu, kundi nag-uutos din siyang bumili ng mga may sakit na karne para subukang ilagay sa aking pwesto. Kapag kumalat ito sa merkado, tiyak na magiging malaking trahedya ito. Jiangwo, napakahalaga ng impormasyong ibinigay mo, kailangan na nating tapusin agad ang kasamaan niya. Bureau Chief Fan, bukas na ang malaking palengke sa bayan, siguradong sasamantalahin ni Vice Plantang Liu ang kaguluhan. Bakit hindi natin gamitin ang plano niya laban sa kanya at huliin siya sa sarili niyang bitag? Jiangguo, ang daming tao ngayon, paubos na ang inihanda nating paninda. Huwag kang mag-alala, hindi pa nagsisimula ang totoong palabas. Kuya Daoba, ang daming tao, paano tayo makakalusot? Anong kinatatakutan mo? Mamaya, sasama ko ang mga tauhan ko para gumawa ng gulo sa harap at ilayo sina Lin Jiangguo. Saka mo samantalahin ang gulo para ilagay ang mga karne ng patay na baboy sa loob ng kanilang freezer. Sige, kapag naipasok na ang mga karneng ito, tiyak na tapos na si Lin Jiangguo. Hoy, magkano nyo ba ibinibenta ang karne na ito? Daya ba sa timbang, di ba? Mga kasama mula sa opisina ng kalusugan, nakatanggap ako ng reklamo mula sa publiko na sa pwesto ng Lin Jiangguo ay nagbebenta ng karneng galing sa may sakit na baboy. Pakiusap, suriin nyo sila agad. Director Liu, ang karne sa loob ng freezer na ito ay wala namang problema. Imposible. Sigurado akong inutos ko na. Huwag ka nang sumubok tumakas. Vice Plantang Liu, hinahanap mo ba itong kargamento ng mga karneng may sakit? Liu Jianming, suspek ka sa pag-uutos sa iba na magkalat ng nakalalasong pagkain. Ayon sa batas, ikaw ay aarestuhin namin ngayon. Ang katulad mong sumisira sa produksyon ng ating bansa ay hindi karapat-dapat magsuot ng unipormeng iyan. Lin Jiangguo, sinetap mo ako. Jiangwo, dahil sa ibinigay mong mga ebidensya, naitaboy na natin ang salot sa ating bayan. Sobra naman po ang papuri nyo, Bureau Chief Fan. Ginagawa ko lang po ang tama. Jiangguo, talagang malaki ang naitulong mo sa meat processing plant natin. Kung hindi dahil sa iyo, kapag nakarating sa merkado ang mga kontaminadong karne na iyon, masisira na ng tuluyan ang pangalan ng planta natin. Station Master Cheng, simula ngayon, ang ating pagtutulungan ay magiging mas matatag pa. Jiangguo, alam na ni Tia na nagkamali siya. Maawa ka naman, kausapin mo ang mga pulis.
Pakawalan na ninyo si Qiangzi. Tia, ang ginawa ni Zhao Qiang ay labag sa batas. Walang sinuman ang makakatulong sa kanya. Asawa ni Lauda. Ang mga pamilya niyo sa mga ginawa ninyong masama, ang ating nayon ng Xialin ay talagang nabaon sa kahihiyan dahil sa inyo. Simula ngayong araw, ang buong pamilya niyo ay tanggal na sa pagiging residente rito. Umalis na kayo. Kuya, bagsak na ang Bise Plantang Liu ngayon. Sa buong merkado ng karne sa probinsya, tayo na sa Linji Cooperative ang masusunod. Jiangguo, dumoble ang kinita natin nitong mga nakaraang araw. Sa record natin, mayroon na tayong 20,000 dolyar. 20,000 dolyar? Itinuturing na tayong mayaman dito sa bayan? Pero kung gusto talaga nating lumago, kailangan nating lumabas ng probinsya. Maghanda kayo. Pupunta tayo sa sentro bukas. Kuya, malaking opisina iyon sa sentro. Wala man lang tayong dalang lalam na rekomendasyon. Makakapasok ba tayo roon? Yung gwardya kanina, kung makatingin sa atin, akala mo ay mga magnanakaw tayo. Sheng Jun, ayusin mo ang tindig mo. Hindi tayo pumunta rito para magmakaawa. Nandito tayo para maghatid ng magandang resulta sa kanila. Maghatid ng resulta? Nag-imbestiga na ako. Kakakuha lang ng Foreign Trade Bureau ng isang malaking proyekto para sa export. Kailangan nila ng maraming dekalidad na produktong gubat. Pero ang mga supplier doon sa sentro, masyado nang naging komportable sa buhay nila, hindi nila kayang punan ang ganoon kalaking dami, lalong hindi nila masisiguro ang kalidad. Hawak natin ang kooperatiba ng 5 nayon sa buong bayan, libo-libong mga kababayan natin, iyan ang lakas natin. Ang plano nating ito para sa maayos na supply chain, ito ang magsisilbi nating pinakamagandang rekomendasyon. Tara, pasukin natin sila. Sa inyong lahat, tungkol dito sa ating special goods para sa export, napakataas ng pamantayan ng mga dayuhang negosyante. Hindi lang kailangan malaki ang volume, kailangan din ay pare-pareho ang kalidad. Nagsama-sama kayong lahat dito. At na ang dami. Kung magkakaiba ang kalidad, paano natin ito may export? Director Zhang, ang mga wild goods na ito, nakasalalay lang sa panahon. Paano natin masisiguro na pare-pareho ang bawat batch? Director Zhang, paano kung masisiguro ko na magiging pantay ang kalidad? Mula sa anong kumpanya ka? Director Zhang, ako ang head ng Linji Agricultural and Sideline Products Cooperative. Ang inyong lingkod, si Lin Jiangguo. Isang kooperatiba? Isang magsasaka mula sa probinsya at may lakas ng loob pang pumunta sa Foreign Trade Bureau para magbid. Director Zhang, hawak ko ang supply mula sa 5 baryo sa buong probinsya at saka, dala ko ang isang standardized supply chain plan. Mula sa pag-ani, pag-uuri, pagproseso hanggang sa pagpack, nagpapatupad ang aming kooperatiba ng iisang standard. Hindi kailanman papasok sa bodega ang mga depektong produkto. Magaling. Napakaganda ng plano na ito. Kaibigang Lin Jiangguo, malaki ang naitulong mo sa aming Foreign Trade Bureau. Director Zhang, kahit gaano pa kaganda ang plano niya sa papel, puro lang iyan drawing. Sino ba ang nakakaalam kung ano talaga ang hitsura ng mga produkto niya? Sheng Jun, ipasok mo ang mga gamit. Director Zhang, ito ang inihandang samples ng Linji Agricultural and Sideline Products Cooperative. Nais ko po sanang ipakita sa inyo para sa inyong pagsusuri. Magandang klase ito. Magandang hitsura ng mga matsutake na ito. At ang pagkakaproseso ng wild ginseng ay walang malansang amoy. Ang kalidad nito ay tiyak na papasa sa mga hinihingi ng mga dayuhang mamimili. Director Zhang, ito po kasi, baka ginagamit lang niya itong pangakit na sample lang. Sa bodega ko sa Linji Cooperative, ang ganitong mga primera klasing produkto mula sa bundok ay mayroon pang 2,000 gin. Maaari nyo itong suriin anumang oras. Makinig kayo. Ang pag-export sa labas ng bansa ay mahalagang usapin, kaya hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Ang mga produkto at plano ni kasamang Lin Jiangguo ay talagang nagustuhan ko. Kasamang Jiangguo, ang espesyal na permit para sa export na ito ay napagdesisyonan kong ibigay sa iyo. Maraming salamat po sa tiwala, Director Zhang. Jiangguo, ibinigay ko na sa iyo ang permit, pero ang pondo mula sa Foreign Trade Bureau ay may bibigay lamang kapag nakabayad na ng buo ang mga dayuhang mamimili. Ang gasto sa pagbili, pagproseso, at pagbibiyahe sa simula ay kailangan mo munang abunuhan. Hindi ito malit na halaga. Director Zhang, mga magkano po ang kailangang pondo? Kahit man lang 20,000 dolyar.
Mga mahal na mga tiyo, nakuha ko na ang permiso mula sa probinsya, pero sa ngayon, kailangan natin ng 20,000 dolyar na pampuhunan at hindi sapat ang pera ko. Kung mangungutang naman tayo sa kooperatiba, masyadong mataas ang interes at malaki rin ang panganib. Jiangguo, anong ibig mong sabihin? Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Tungkol sa mga supply na ito, pwede po ba naming makuha ang mga ito ng maaga? Kapag nagbayad na ang kawanihan ng kalakalan, tsaka ko po kayo babayaran lahat. Jiangguo, kung hindi dahil sa iyo, ang mga isda ng ating baryo Shanglin ay matagal nang nabulok sa palaisdaan. Tinulungan mo kaming kumita ng pera, kaya hindi kami dapat maging walang utang na loob. Ako na ang bahala. Ang mga produkto ng baryo Shanglin ay ibibigay muna namin sa iyo kahit walang bayad agad. Nagtitiwala kami sa iyo, Jiangguo. Maraming salamat sa inyo, mga tiyo. Nangangako ako, si Lin Jiangguo, na kapag natapos na ang transaksyon ito, bukod sa bayad sa mga produkto nyo, bibigyan ko kayo ng porsyento mula sa kikitain. Grabe kuya. Ang bait talaga ng mga kanayon natin, tinulungan nila tayo sa puhunan. Dahil dito, gumaan ng konti ang problema natin sa pera. Kahit maayos na ang bayad sa supply, para madala ang ganito karaming gamit sa syudad, hindi sa sapat ang pag-arkila lang ng mga traktora. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating mga truck na pang-transportasyon. Tara, pumunta tayo sa kooperatiba, gagawan ko ng paraan. Ang perang pambayad sa arkila ng traktora. Direktor, kailangan ko po ng 20,000 dolyar na subsidized na loan para ipambili ng mga traktorang pang-transportasyon. Boss Lin, isa ka lamang kooperatiba sa probinsya. Napakalaki ng peligro sa 20,000 dolyar. Kahit may permit ka pa, hindi ko pa rin maaprobahan ang perang ito. Direktor, ito ang lahat ng mga patunay ng aking personal na ari-arian bilang Lin Jiangguo. Kasama na ang 5 taong karapatan sa pagpapatakbo sa stall number 1 ng meat factory, ang aking personal na lupain, at ang natitira kong pera sa bangko na 20,000 dolyar. Itataya ko po ang lahat ng meron ako. Hindi ko idadamay ang kooperatiba o kahit isang sentimo ng mga kababayan natin. Kung magkaproblema man ang proyektong ito, ako bilang si Lin Jiangguo, ang personal na kukuha ng lahat ng pananagutan. Boss Lin, itinataya mo na ang buhay mo rito. Ang negosyo ay sadyang parang pagsagwan sa agos. Direktor, hindi lang po ito negosyo ni Lin Jiangguo, kundi isa rin itong mahalagang gampanin para sa ating probinsya sa larangan ng pag-export. Magaling, may paninindigan ka. Ang 20,000 dolyar na subsidized na loan na ito, aprobado na. Kuya, lahat ba ito ay sa atin? Oo, dahil sa 20,000 dolyar na utang na ito, narentahan natin itong 5 traktora. Shengjun, maghanap ka ng ilang mapagkakatiwalaang driver. Ang Linji Motorpool natin ay formal nang itinatag ngayong araw. Na ngayon, ang mga produkto natin ay ididiretso na mula sa Nayon papuntang syudad. Kuya, mas kahanga-hanga pa ang forma natin kaysa sa pagbisita ng mayor sa Nayon. Shengjun, simula pa lamang ito. Mula sa pagiging simpleng tindero, ganap na tayong mga negosyante. Darating pa ang mas magandang buhay para sa atin. Jiangguo, ang unang batch ng mga produkto para sa export ay maayos na naihatid. Hindi lang natin nabayaran ang lahat ng utang, naibigay na rin natin sa mga taga-Nayon ang bayad para sa mga paninda at ang kanilang parte sa kita. May natira pa sa ating account na eksaktong 20,000 dolyar na netong kita. Bonaire, tapos na ang lahat ng krisis. Nasa tamang landas na ang negosyo natin. Tara, sumama ka sa akin sa syudad. May bibilhin akong isang bagay para makapunta ako ng may dangal sa inyo para mag-propose. Kuya, itong prosesyon ng kasal natin ay siguradong pinakamagara sa buong bayan. Diyos ko po, kotse ba yun? At marami pang mga traktora sa likuran. Tingnan nyo, may malaking TV at refrigerator. Napakalaki siguro ng ginastos dito. Bonaire, nandito na ako para pakasalan ka. Opo. Mabuhay! Ako si Lin Jiangguo, at sa wakas ay pinakasalan ko na ang babaeng pinakamamahal ko.